I believe nakapagpatayo ako ng foundation. Yung nga sinasabi ng kapatid ko, Kamag-anak Foundation. Okay, so congratulations po. Ayan, so nothing is impossible po talaga. Okay, so now, ready na ba si Sir Adan? Let's proceed now to Sir Adan Cordero. Yes, ma'am, I'm here. Loud and clear? Yes po. Okay, thank you very much, Miss Josephine. My name is Adan Cordero. I am a retired OFW dito sa Saudi Arabia for 30 years. I'm a breadwinner of 3 at naulila ako sa ama at the age of 5. During the period na OFW ako dito sa Saudi, and I arrived here way back 1989. At masasabi ko na ang dami kong naipon na mga resibo. Sa totoo lang, nakita ko po lahat iyon nung nag-i-impake ako ng mga personal things ko. Kasi I'm going on exit since retired na nga ako. And I'm scheduled to fly back to Pinas on December 14, arriving Manila 15 of December. Okay. During the 30 year that I'm here in Saudi Arabia, I believe nakapagpatayo ako ng foundation. Yung nga sinasabi ng kapatid ko, Kamag-anak Foundation, na tuwing may mga emergencies sila, naiisip nila na para silang merong toll-free number na pwedeng tawagan o kaya yung message center na tatakbuhan. At dahil naman po sa palagay ko sa aking sarili, mabait ako, hindi ko sila matiis. Kaya nga po minsan sumusuko na ako dahil sa pag ako ang kinakapos dito sa Saudi, sa totoo lang, naiiyak ako minsan dahil wala akong matakbuhan eh. Hindi mga kakilala lang dito, kasama sa trabaho, mga kaibigan. Ganun lang. Dumating pa nga sa punto na gusto kong talagang tikisin ang mga kamag-anak ko, kapatid ko, hipag ko. Pero kapag sila na yung mga anak nila, mga bata pa, mga taon siguro mga 10, 5, 6, susulat sa akin, dito, wala kaming pagkain, puro na lang po ganito. Sa school po, kuminsan absent kami dahil nga nagugutom. Kaya ayun, hindi ko matiis. At pagka humihingi ang nanay ko, minsan nga gusto ko na rin tiisin eh. Pero sasabihin niya, Adan, wala naman ako ibang matakbuhan, kundi ikaw. Tsaka naaawa ako sa mga apo ko. Palibhasa sa nanay ko, ayun, lusaw na naman ang puso ko, padala lang. Pero may pahabol na minsan salita na, Nanay, anak niyo rin ako. Hindi niyo ako asawa para mag-alaga dyan o tustusan kung ano man pangailangan ng mga kapatid ko. Umaasa na lang sila sa akin lagi. Pagka ako nahihirapan dito, wala akong matakbuhang iba. Well, ganun talaga. Kaya, sige lang. Siya nga pala, nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia ngayon.
At ang SND ko ay ang aking mahal at very supportive na si Grace Cardines. Ang aming CEO ay si Sir Joram Torion ng Blessed Team Runners. Noong una, matagal ko nang nakikita, siguro 3 or 4 years ago, 5 years ago, ang IMG ng Kaiser. Kaya lang, wala akong masyadong kaalaman kundi yung pagiging healthcare provider nila. So, may nabasa akong konti tungkol sa insurance at investment, but I do already have one insurance and at the same time investment, a sort of VUL, I think. Kaya sabi ko, most likely I'll be interested sa Kaiser lang. Sabi ko na, I think it's time for me na mag-inquire. Kaya ngayong retired na ako, though may konting ipon, pero hindi ko alam kung paano papalaguin o kung saan man i-invest o kaya hanggang kailan aabot yung naiipon ko, especially during my old age, pag nagkasakit ako, paano na ako? Sabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat aasa sa mga kapatid ko o sa mga pamangkin kong tinulungan. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, pag ako umuwi ng Pilipinas, mamumundok ako at mag-i-ermetanyo para wala nang makakita sa akin. Lahat ng social media accounts ko, i-disable ko na, i-deactivate ko para wala na akong contact sa kung sino man na gustong maghabol sa akin. And I believe some people whom I help also will return the favor of helping me one way or the other, but I'm not counting on it. Kaya matagal ko na rin napag-isipan at nung makuha ko yung aking retirement pay sa company, kinontak ko ang aking sponsor na si Grace Cardines at nag-chat and video call kami tungkol sa Kaiser. Napaliwanagan niyo sa akin lahat. Kaya naisip ko na mag-join sa IMG. At since interesado ako sa Kaiser at may konting pera pa naman ako, doon natatakot akong bitawang kaagad ang more than 300,000 pesos at one time. Kasi sabi ko, pag in-invest ko yun, I know medyo magiging malaki rin ang kikitain ng pera. But, papaano kung magkasakit ako? Yun ang naisip ko sa sarili ko. Kaya binayaran ko spot cut yung aking K100 plan. Kaya I'm sure na natutuwa sa akin si Ma'am Grace dahil nga fully paid ko na yung aking plan. Wala na ako masyadong problemahin. And along the way, since member na ako ng IMG, umaattend ako ng mga webinars, doon ko nalaman na marami pa rin palang ibang opportunities inside IMG. So, I decided to run it and naging excited ako, na-share ko agad sa brother ko, yung aming bunso, who is also an OFW here in Saudi, pero nasa Jeddah siya. Sabi niya sa akin, Kuya, wala naman akong pang-member ngayon. Sabi ko, I'll take care of it, but promise me you'll pay me back later. Sabi niya, no problem. Na-recruit ko kaagad siya, binayaran ko, kaya ayun.
siya ang una kong recruit at binilhan ko na rin siya ng K75 Health Kaiser. Somehow, natuwa naman siya nung malaman niya kasi nga sa IMG, no family should be left behind. Kaya tuwang-tuwa siya. Sabi ko, yung mga pinsan namin at ibang kaibigan, kailangan ma-sharean din ng ganitong knowledge and or opportunity about financial literacy. At noong nag-chat naman din ng yung isa sa mga best friend ko sa Pinas, kwentuhan, kumustahan, then nabroat ko ang IMG at nasabi ko lahat ng nalalaman ko sa kanya, and he is also somehow decided to join. Kaya lang, wala rin din pera. Sabi ko, I'll take care of it. Basta bayaran mo din ako later, which he promised also. Siya na yung pangalawa kong naging member. At yung isa kong friend dito sa flat, kasi we are 4 here, na nasharean ko ng tungkol dito sa IMG, naging interesado and right away, nag-join din siya. Kaya naging 3. Kaya before the end of November, nakapag 3-3 kaagad ako dahil lahat sila may Kaiser din. Then, I think just last week that my application for ND is approved, and also I'm a trainer academy qualifier. Along the way, nang pag-share ko, yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, nag-i-inquire tungkol sa IMG. Share ako sa kanila, video call kami, at nagiging interesado. Then they decided to join also. Bali sa ngayon, lumalabas sa akin is meron na akong 5-4 and 3 more collectibles. Medyo natatakot ako kung kaya ko nga bang ituloy pa ito pagdating ko dyan sa Pinas. Pero sabi ko, kakayanin ko ito. At supportive naman sa akin sa rantong ito ang aking SMD at saka ang aming CEO si Sir Joram. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy na. Magandang pamasko to. Alam ko sa akin at sa mga kaibigan ko. Sa ngayon, masasabi kong okay na ang retirement ko. Hindi na ako mamroblema sa health ko in case kung ano man ang mangyari sa akin dahil andyan si Kaiser. Wala naman ako masyadong utang dahil nga nabayaran ko na siya lahat. Yung konti kong pera natitira might serve me for a while as my emergency funds. At saka ang magiging, nasabi kong pang daily expenses ko would be my SS pension kasi kung senior na ako, pensionado na rin. Kaya yung aking kamag-anak foundation, very likely, ipapadissolve ko na, sasabihin kong bankrupt na ako, wala na akong trabaho, wala na akong source of income except the SSS, and that would be only for my daily expenses. Somehow, nagpapasalamat ako kay Miss Grace Cardines dahil natulungan niya ako dito sa IMG na ipaliwanag sa akin lahat, pati yung during the past start webinar, naintindihan ko, and it really got me excited that I'll do something more worthwhile during my retirement age dyan sa Pinas na makakapag-share ng financial literacy, first and foremost sa family,
then sa mga friends. Right now, ang mga activities ko rito, continue sharing, video call, chatting sa mga friends about IMG, and even though kahit anong oras na available sila, I try to see to it that I'll talk to them and explain to them. Though no promises, which is somehow understandable, kaya go lang ako. At sana nga, before the end of this year, maka-qualify ako for SMD, which I'm sure will be forthcoming. Ang inspirational talk ko, although hindi masyadong buo, but just a gist, yung pinakabuod niya, it's titled, A Thought Worthwhile. If times are bad and you feel blue, think of others worrying too. Just because your trials are many, don't think the rest of us haven't any. So far, yun lang. Ay, may pahabol pala ako. Ito ang isa sa mga favorite ko. Love pursues all. The pursuit of all is called love. Three things remains in this world: faith, hope, and love. And the greatest is love. Yun din ang sabi sa IMG ni Sir Joel. Kaya tayo kumakausap ng mga kaibigan, kakilala, o kahit hindi kakilala, is because we care for them, we love them, and we want them to be financially literate. Because if we are blessed, we can also bless others. Sabi nga ni Servo Sanchez. So far, at yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi Pilipinas at magandang hapon sa Middle East and hello world. Salamat po. Okay, so congratulations Sir Adan, and napaka-inspiring, no? So makikita naman natin sa chat box, ang daming na-inspire and sinasabi, hopefully na narinig ng buong pamilya nila ang sharing ninyo, di ba? So napakaganda, and kayang-kaya yan, ang dream natin na maging SMD, no? Na ngayon na okay na ang situation natin, parang okay na yung future natin. Ang mission naman natin is to provide a better future sa mga pamilya natin and sa lahat ng mga kakilala natin. Okay, so congratulations, and Yes, ma'am. Thank you. okay, so now let's go sa ating next sharer.